Narito ang kwentong inihanda batay sa iyong mga tagubilin. Ang mga elemento ay iniaangkop sa konteksto ng Pilipinas. Kabanata 1. Hindi inaasahang patawag. Si Danilo Esposito ay nakaupo sa sulok na opisina ng kanyang kumpanya sa arkitektura. Sinusuri ang mga plano para sa isang proyekto ng renobasyon sa bayan nang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Muntik na niyang hindi sagutin ito. Ang mga ahente ng pautang at credit card ay walang tigil nitong mga nakaraang araw. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sagutin ito. Ginoong Esposito, ito po si Punong Guro Javelosa mula sa mababang paaralan ng San Jose. Ang iyong anak na babae ay hindi pa nasusundo. 3 oras na po ang nakalipas mula noong uwian. Nanigas ang kamay ni Danilo sa kalagitnaan ng pagpirma. Paumanhin, meron yata kayong pagkakamali. Wala akong anak na babae. Ako'y 28 taong gulang at walang asawa. Tumigas ang boses ng babae. Ginoong Esposito, hindi ito nakakatawa. Si Clara ay nakaupo dito at umiiyak. Naghihintay na may kumuha sa kanya. Kung hindi ka pupunta kaagad, tatawag kami ng pulis para sa pagpapabaya sa bata. Clara. Ang kanyang isip ay naglakbay sa mga naging kasintahan at panandaliang karelasyon. Wala. Sinasabi ko sa inyo, wala akong kilalang Clara. Pumunta ka na lang ngayon o gagawin ko na ang tawag. Namatay ang linya. Nakatitig si Danilo sa kanyang telepono. Ang pagkalito ay nagbabago patungo sa ibang pakiramdam. Isang gumagapang na pagkabalisa sa kanyang gulugod. Kinuha niya ang kanyang jaket at susi. Ang kanyang isip ay umiikot. Ito ba ay isang uri ng budol-budol? Pagnanakaw ng pagkakakilanlan? Isang masamang biro? Makalipas ang 20 minuto, naglakad siya papasok sa pintuan ng elementarya. Kalahating kumbinsido pa rin na ito ay isang detalyadong panloloko. Itinuro siya ng sekretarya patungo sa opisina ng punong guro nang walang salita. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghuhusga. Itinulak niya ang pinto at natigilan. Isang batang babae ang nakaupo sa isang malaking upuan. Ang mga binti ay nakalawit. Mahigpit na hawak ang isang luma at punit na stuffed toy na kuneho. Tumingala siya nang pumasok si Danilo at naramdaman ni Danilo na tila tumagilid ang mundo sa ilalim niya. Ang bata ay may mga mata niya. Ang parehong hindi pangkaraniwang kulay abo na luntian na laging sinasabi ng kanyang kapatid na si Luisa na nagbumukha siyang bagyo. Ang parehong bahagyang baluktot na ilong na minana niya sa kanyang ama. Ang parehong mamula-mulang buhok na marka ng bawat Esposito sa loob ng 3 henerasyon. Ang mukha ng bata ay may bahid ng luha at marumi. Ang kanyang damit ay gusot na parang tinulugan niya. Isang lilang pasa ang nasa kanyang kaliwang braso. Hindi ko maintindihan, bulong ni Danilo. Tumayo si Punong Guro Javelosa. Nakahalukip-kip ang mga braso. Mas bata siya kaysa sa inaasahan niya. Marahil ay 35 na may matatalim na matang sinusuri siya ng kritikal. Sinasabi mo sa akin na talagang hindi mo kilala si Clara Esposito? 2 taon na siyang naka-enroll dito. Ikaw ang nakalista bilang ama at emergency contact. Imposible yan. Hindi ko pa nakikita ang batang ito sa tanang buhay ko. Ngunit habang sinasabi niya ito, hindi maalis ni Danilo ang tingin sa mukha ng bata. Ang kanyang mukha na tila nakatitig pabalik sa kanya. Kung gayon ay may malubha tayong problema, sabi ng punong guro. Dahil ang ina ni Clara, si Rina Santos, ay inilista ka sa lahat ng papeles sa pagpaparehistro. Lumalabas na responsabale ka sa batang ito mula pa noong siya ay pinanganak. Rina Santos. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang tren. 7 taon na ang nakalilipas,
Isang mabilis na 3 buwang relasyon bago ito naglaho ng walang paliwanag. Sinubukan niyang hanapin ito. Nag-aalala na may nangyari. Ngunit ang telepono nito ay putol na. Ang inuupahan nitong apartment ay wala ng laman. Sa huli ay kinumbinsi niya ang sarili na gusto lang nitong umalis at nagpatuloy siya sa kanyang buhay. "Rina?" bulong niya. "Nag-date kami sandali pero..." Tiningnan niyang muli ang bata. Clara, 6 na taong gulang, siguro 7. Ang timeline ay swak na swak. "Clara," malumanay na sabi ni Punong Guro Havelosa. Ito bang daddy mo? Tumingin ang bata kay Danilo gamit ang mga nakadudurog na pusong matang kulay bagyo at bumulong. "Sabi ni Mami ayaw niya sa akin, kaya hindi siya dumadating." Naramdaman ni Danilo na may nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod, ginagawang mas maliit ang sarili, hindi nakakatakot. "Hi Clara, ako si Danilo at ipinapangako ko sa'yo, hindi ko alam na nandyan ka pala. Kung alam ko lang sana." Nanikip ang lalamunan niya. Ang tanong ngayon, sabad ng Punong Guro, ay nasaan si Binibining Santos? Ito ang 3 beses ngayong buwan na naiwan si Clara dito ng ilang oras. Paulit-ulit kaming tumatawag sa ina. Nang sa wakas, ay gamitin namin ang contact information ng ama, ang impormasyon mo. Nakausap ka namin. Saan niya iniisip na naroon ang kanyang ina? Tanong ni Danilo. Dumilim ang ekspresyon ni Punong Guro Havelosa. Sabi niyang nanay niya ay kasama si Tito Warren. Sabi niya nakakalimutan daw nila minsan. Nakakalimutan ang kanilang anak. Tumayo si Danilo. Ang galit ay bigla at mainit na nag-alab. Nakakalimutan. Ginong Esposito, magiging prangka ako. Pumapasok si Clara sa paaralan na gutom. Ang kanyang mga damit ay madalas na marumi. Nakakatulog siya sa klase. Ilang buwan ko nang itinatala ang mga alalahanin. Ngunit kung walang ebidensya ng agarang panganib, ang mga investigasyon ng DSWD ay tumatagal. Huminto siya sandali. Ngunit ang pag-iwan sa isang 6 na taong gulang sa paaralan ng 3 oras ay lumagpas na sa limitasyon. Kailangan kong gumawa ng ulat. Tiningnan ni Danilo si Clara, ang kanyang anak, at gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat. "Gawin mo ang ulat mo," sabi niya, "at ibigay mo sa akin ang kasalukuyang address ni Rina. Kukuha ako ng mga sagot." "Hindi ko legal na..." Inilagay niya ako sa emergency contact forms. Ginagawa ako nitong responsable, hindi ba? Kaya kailangan kong malaman kung saan nakatira ang anak ko. Hinayaan niyang gumapang ang tigas sa kanyang boses, ang parehong tono na nagsara ng milyon-milyong pisong kontrata. Pinag-aralan siya ni Punong Guro Havelosa. Pagkatapos ay nagsulat ng address sa isang sticky note. "Makikipag-ugnayan sa inyo ang DSWD. Samantala, hindi ko legal na maibibigay si Clara sa isang tao na hindi... Nasa papeles ako bilang tatay niya. Ikaw na mismo ang nagsabi." Lumuhod muli si Danilo sa tabi ni Clara. "Uy, gusto mo bang kumain ng hapunan? Totoong pagkain? Siguro ice cream?" Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng bata. Ang pag-asa ay kumislap sa mga matang kulay-abo na luntian. "Talaga? Talaga? At pagkatapos ay aayusin natin ito ng magkasama. Okay?" Tumango si Clara, mas hinigpitan ang yakap sa kanyang kuneho. Habang hawak ni Danilo ang maliit na kamay ng kanyang anak at naglalakad palabas ng paaralang iyon, hindi pa niya alam ang buong kwento. Hindi pa niya alam ang tungkol sa mga utang sa sugal ni Warren Cortez o ang pagkalulong ni Rina sa mga gamot. Hindi niya alam na kumukuha sila ng mga benepisyo mula sa gobyerno gamit ang kanyang pangalan sa loob ng 6 na taon. O na si Clara ay natutulog sa mga aparador
habang inuuna nila ang kanilang mga bisyo. Ngunit malalaman niya, at kapag nalaman niya, sisingili ni Danilo Esposito ang bawat luhang iniyakan ng kanyang anak. Para sa bawat gabing nag-utom ito, para sa bawat sandaling naniwala itong hindi siya gusto ng kanyang ama. Kabanata 2. Mga piraso ng katotohanan. Dinala ni Danilo si Clara sa isang kainan na 3 blok mula sa paaralan, pinapanood ng may hilakbot habang nilalamon nito ang pritong manok at kanin na parang ilang araw na itong hindi kumakain na malungkot niyang hinala ay maaring totoo. Masyado siyang maliit para sa kanyang edad. Payat sa paraang nagsasalita ng matagal na kapabayaan kaysa sa genetika. Kaya, maingat niyang sabi, kwentuhan mo ako tungkol sa bahay, tungkol sa mama mo at kay Tito Warren. Pinunasan ni Clara ang ketchup sa kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Laging pagod si Mami. Natutulog siya sa araw. Sumisigaw si Tito Warren kapag maingay ako. Sinabi niya ito ng natural, na parang ang mga sumisigaw na matatanda ay parang panahon lang na dapat tiisin. Kasama niya ba sa bahay si Tito Warren? Opo. Dumating siya pagkatapos umalis ni Daddy. Tumingala siya kay Danilo na may bigla ang pagkabalisa. Ikaw ang daddy ko, di ba? Pinakitaan ako ni Mami ng mga litrato. Sabi niya, ayaw mo na maging daddy ko. Kumuyom ang mga kamay ni Danilo sa ilalim ng mesa. Clara, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay na talagang mahalaga. Hindi ako umalis. Hindi ko nga alam na nandyan ka pala. Hindi sinabi sa akin ng mami mo ang tungkol sa'yo. Bakit hindi? Yon ang pinakasimpleng tanong na may pinakamakomplikadong sagot. Bakit itatago ni Rina ang pagbubuntis, mawawala at palalakihin ang kanilang anak sa tila kahirapan habang ginagamit ang pangalan niya sa mga papeles sa paaralan? Anong posibleng dahilan? Tumunog ang kanyang telepono. Ang kapatid niyang si Luisa. Nasaan ka? May usapan tayong hapunan, tanda mo? Nakalimutan na ni Danilo ng tuluyan. Mabilis siyang nag-text pabalik. Emergency. Kailangan ko lang tulong mo. Pwede ka bang pumunta sa kainan ni Harvey sa kanto ng Mabini? Dumating si Luisa makalipas ang 15 minuto. Natigilan sa pintuan nang makita si Clara. Ang kanyang kapatid ay may parehong mga katangian ng mga Esposito. Makikilala niya ang mga ito kahit saan. Danilo? Ano to? Luisa? Ito si Clara. Anak ko, lumalabas. Umupo ang kapatid niya sa silyang katapat. Nanlalaki ang mga mata. Kailan ka pa nagkaroon ng anak? Mula noong mga 90 minuto ang nakalipas. Mabilis na paliwanag ni Danilo. Ang tawag ng paaralan, pangalan ni Rina, ang mga form sa emergency contact. Nakinig si Luisa, ang kanyang ekspresyon ay umiikot sa gulat, galit, at isang bagay na mukhang pagdadalamhati. Ibig sabihin, noong nawala si Rina 7 taon na ang nakalilipas, buntis siya. Oo. Pinanood ni Danilo si Clara na nagkukulay sa menu pambata. Sinusubukang pagtugmain ang maliit na taong ito sa ganap na pagbaligtad ng kanyang realidad. Luisa, anong gagawin ko? Hindi ko siya pwedeng ibalik sa bahay na yon. Hindi pagkatapos ng sinabi ng punong guro. Hindi pagkatapos... Walang magawa niyang itinuro ang pasa sa braso ni Clara, ang kanyang sobrang payat na katawan. Inabot ni Luisa ang kamay sa mesa at pinisil ang kamay niya. Una, lilinisin natin siya at papakainin. Pagkatapos, tatawagan natin si attorney, Mario de Guzman. Siya ang abogado ng pamilya. Siya ang humawak ng hiwalayan ko, tanda mo? Alam niya kung anong mga legal na option ang mayroon ka?
Hindi ko man lang alam kung talagang akin siya. Hindi ba dapat magpa-DNA test muna ako? Tingnan mo siya, Danilo. Siya ay isang esposito mula ulo hanggang paa. Lumambot ang boses ni Luisa. Pero sige, kunin mo ang test para sa mga legal na dahilan. Samantala, kailangan nating makita kung saan siya nakatira. Nagmaneho sila papunta sa address na ibinigay ni Punong Guro Havelosa. Nakatulog si Clara sa likod ng kotse kasama ang kanyang kuneho. Ang lugar ay nagpakulo ng sikmura ni Danilo. Hindi ang pinakamasamang lugar sa lungsod, ngunit pabagsak na may mga rehas sa bintana at basurang naiipon sa mga sulok. Ang apartment building ay isang 3 palapag na gusali na may natutuklap na pintura at sirang pinto. Dito ka lang kay Clara, sabi ni Danilo kay Luisa. Kakatok ako. Ang apartment sa 2nd palapag ay may musikang kumakalabog mula sa loob. Kinalampag ni Danilo ang pinto. Walang sagot. Kinalampag niya ulit. Mas malakas. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang lalaki na nasa kalagitnaan ng edad 30 ang nakatayo doon. Walang damit pang itaas, puno ng tattoo ang mga braso, mapula ang mga mata at wala sa sarili. Si Warren Cortez siguro. Ano? Umol niya. Ako si Danilo Esposito. Nasaan si Rina? Ang ekspresyon ni Warren ay nagbago mula sa pagkairita patungo sa isang bagay na maaring takot bago napunta sa pekeng tapang. Busy siya. Sino ka ba sa akala mo? Ang ama ng batang iniwan niyo sa paaralan ng 3 oras. Nasaan si Rina? Rina? Tawag ni Warren sa kanyang likuran. May lalaki dito tungkol sa bata. Isang babae ang lumabas mula sa likod at halos hindi siya makilala ni Danilo. Si Rina ay masigla 7 taon na ang nakalilipas. Maliwanag ang mga mata, ambisyosa, nag-aaral maging nurse. Ang babae sa harap niya ay humpak ang pisingi na may buhok na laylay at ang mga palatandaan ng malubang paggamit ng droga. Kumurap siya kay Danilo at nakita niya ang sandali ng pagkilala. Danilo, ang boses niya ay paos. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko? Pinilit niyang panatilihing pantay ang boses niya. Rina, may anak ako. Hindi mo naisip na banggitin yon? Nagkaroon siya ng hiya na tumingin sa malayo. Hindi mo dapat malaman. Tinawagan ako ng paaralan. Nakalista ako bilang emergency contact. Kanina pa naghihintay si Clara doon ng ilang oras. Ay put! Tumingin si Rina kay Warren na lumipat sa likod niya. Ang kamay ay nasa balikat nito na parang nagmamay-ari. Nawalan kami ng oras. Kami ay sabog. Pagtatapos ni Danilo ng malamig. Nagsusugal, tinutulog kung anuman ang tinira nyo kagabi. Pumili ka ng dahilan. Hindi mo naintindihan, simula ni Rina, ngunit pinutol siya ni Warren. Wala kaming utang na paliwanag sa'yo, pare. Nasa kay Rina ang kustodya. Ayos lang ang bata. Siguro kung nanatili ka. Hindi ko alam. Humakbang palapit si Danilo at talagang umatras si Warren. Nawala siya. Nagpalit ng numero, naglaho, at ngayon, malalaman kong pinalalaki niya ang anak ko sa ganito. Itinuro niya ang apartment kung saan nakikita niya ang mga maruruming pinggan na nakatambak, mga basyong bote na nakakalat, pangkalahatang gulo. Sabihin mo sa akin, Rina, kumukuha ka ba ng mga benepisyo, sustento, tulong mula sa gobyerno, lahat sa pangalan ko? Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Pwede kitang ipakulong dahil sa pandaraya, tahimik na sabi ni Danilo. Para sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan, para sa pagpapabaya sa bata. Ang punong guro ay gumagawa na ng ulat sa DSWD ngayon.
Hindi mo siya pwedeng kunin, biglang sabi ni Rina, desperada. Anak ko siya. Anak natin? At oo, kaya ko. Gagawin ko. Inilabas ni Danilo ang kanyang telepono. Kinukunan ng litrato ang kondisyon ng apartment. Sumugod si Warren, ngunit umatras na si Danilo. Burahin mo yan. Subukan mo. Sinalubong ni Danilo ang kanyang mga mata. Hawakan mo ako at ipapakulong kita sa pananakit. Mayroon ka ng mga dating kaso, hindi ba? Nakikita ko sa mukha mo. Ang ekspresyon ni Warren ay dumilim na may tunay na banta. Huwag mo akong subukan, mayaman. Hindi, Warren. Huwag mo akong subukan. Numiti si Danilo at hindi ito maganda. Dahil meron akong mga rekurso na hindi mo ma-imagine. Mga abogado, pribadong investigador, pera, at ngayon ay meron na akong motibasyon. Sinasaktan niyo ang anak ko. Yon ang una mong pagkakamali. Ang pagbabanta sa akin ang pangalawa. Baling siya kay Rina na ang mga mata ay basa ng luha, marahil withdrawal, hindi pagsisisi. Makakarinig ka mula sa abogado ko. At Rina, kung talagang may pakialam ka kay Clara, hahayaan mo siyang sumama ng kusa. Pero pareho nating alam na wala kang pakialam sa kanya. Ang inaalala mo lang ay ang pagkawala ng iyong gatasan. Iniwan silang nakatayo doon ni Danilo. Ang mga mura ni Warren ay sumusunod sa kanya pababa ng hagdan. Nang marating niya ang kotse, tumingin sa kanya si Luisa nang may pag-aalala. Ayos ka lang? Hindi. Tumingin si Danilo kay Clara. Payapa pa ring natutulog. Walang kamalay-malay sa digmaang kadedeklara lang. Pero magiging ayos din ako kapag nadala ko na siya sa ligtas na lugar at mapagbayad ang mga hayop na iyon sa ginawa nila. Hindi pa niya alam, ngunit si Warren Cortez ay may 750,000 pisong utang sa sugal sa ilang napakadelikadong tao. Hindi niya alam na dinadagdagan ni Rina ang kanyang mga tseke mula sa gobyerno sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga reseta mula sa ospital kung saan siya dating nangarap na maging nurse. Hindi niya alam ang buong lawak ng kanilang kriminal na network. Ngunit si Danilo ay matalino, maayos magtrabaho, at ngayon ay lubos na motibado. Hahalukayin niya ang lahat. At kapag ginawa niya, hindi lang siya mananalo ng kustodya, wawasakin niya sila. Kabanata 3. Pagbuo ng kaso. Si Attorney Mario de Guzman ay nakaupo sa tapat ni Danilo sa kanyang law office. Kinabukasan ng umaga, sinusuri ang paternity test na pinabilis ni Danilo sa halagang 5,000 piso para sa resulta sa parehong araw. Si Clara ay nasa bahay ni Luisa. Sa wakas ay naligo at nakasuot ng malinis na damit. Natutulog sa isang totoong kama sa hinala ng kanyang kapatid ay unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Positibo, kumpirma ni Mario. 99.9% na probabilidad. Anak mo siya, Danilo. Legal at biyolohikal. Sumandal siya sa kanyang upuan. Isang malaking lalaki na nasa edad 50 na may matatalim na mata at reputasyon sa pagpanalo sa mga pangit na labanan sa kustodya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang kinakaharap natin. Halos hindi nakatulog si Danilo. Ginugol ang gabi sa pagsasaliksik tungkol kay Rina Santos at Warren Cortez. Ang natuklasan niya ay nagpakulo ng kanyang dugo. Si Rina ay kumukuha ng mga benepisyo mula sa gobyerno sa loob ng 6 na taon, panimula ni Danilo. Tulong pinansyal, food packs, PhilHealth, lahat ay nagsasabing siya ay solong ina na walang sustento. Ngunit inilista niya ako sa birth certificate ni Clara at mga papeles sa paaralan. Ginagamit niya ang aking pagkakakilanlan nang wala akong kaalaman o pahintulot.
Iyan ay pandaraya sa pagkakakilanlan at pandaraya sa gobyerno. Puna ni Mario, masusing nagsusulat. Mga kasong federal at pang-estado, ipagpatuloy mo. Warren Cortez, mayroon siyang record. Maliit na pagnanakaw, pananakit, pag-iingat ng droga. Kasalukuyan siyang pinaghahanap dahil sa hindi pagsipot sa korte sa kasong pagmamaneho ng lasing mula noong 3 buwan na ang nakakaraan. Inilipat ni Danilo ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ngunit dito nagiging interesante. Umupa ako ng pribadong investigador kagabi. Ang bilis naman. Motibado ako. Tumigas ang panga ni Danilo. Si Warren ay may utang na 700 at 50,000 piso sa isang loan shark na naggangalang Selwyn Palma. Hiniram niya ito 6 na buwan na ang nakakaraan para sa utang sa sugal. Nagbabayad siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tableta sa gilid. Oxycodone, Xanax, Valium, mga deresetang gamot. At saan niya nakukuha ang mga tableta? Nanlamig ang mga mata ni Danilo. Kay Rina, nagtatrabaho siya part-time bilang medical assistant sa San Jose Clinic. Ilang buwan na siyang nagnanakaw ng mga pad ng reseta at mga tableta. Hindi pa ito napapansin ng klinika dahil maingat siya. Nagpapalit-palit ng mga pad ng doktor, kumukuha ng maliliit na dami. Ngunit ang investigador ko, si Cario Francisco, ay nakakuha ng mga larawan, dokumentadong petsa at oras. Sumipol ng mahina si Mario. Naging abala ka. Nagsisimula pa lang ako. Binuksan ni Danilo ang isa pang folder. Dito ko kailangan ng iyong legal na kasanayan. Gusto ko ng emergency custody kay Clara ngayong araw. At gusto kong sampahan ng kaso sina Rina at Warren para sa lahat ng ginawa nila. Posible ang emergency custody dahil sa ulat ng pagpapabaya mula sa paaralan. Pero, maingat na pinili ni Mario ang kanyang mga salita. Danilo, humihingi ka ng matinding digmaan dito. Kung itutuloy natin ang kasong pandaraya, kaso sa droga, kaso sa pagdanakaw laban sa ina ni Clara, hindi lang tayo nananalo ng kustodiya. Ipinapakulong natin siya. Potensyal na sa loob ng maraming taon. Mabuti. Isipin mo kung paano ito po proseso ni Clara. Halos wala nang ibang inisip si Danilo. Mario, ang anak ko ay 6 na taong gulang. Tumitimbang siya ng 19 na kilo, kulang sa timbang para sa kanyang edad. May mga pasa siya sa braso dahil sa sobrang higpit na paghawak. Sinabi niya kay Luisa kaninang umaga na minsan ay natutulog siyang gutom dahil mas kailangan ni Mommy at Tito Warren ang pera pangkain. Natutulog siya sa aparador dahil ginawa nilang opisina ni Warren ang kwarto niya, na tila doon nagbibilang ng pera at nagbabalot ng mga tableta. Nabasag ang boses niya. Akala niya iniwan ko siya. Namumuhay siya sa impyerno habang kumukolekta sila ng pera sa pangalan ko at pinapakain ang kanilang mga bisyo. Kaya hindi ako nakonsensya na ipakulong sila. Nakokonsensya ako na hindi ko nalaman ng mas maaga para mapigilan ito taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang tumango si Mario. Sige, gawin natin ito sa tamang paraan. Una, pagdinig para sa emergency custody. Maihaharap ko tayo kay Hukom Hernando ngayong hapon. Matigas siya pero patas at wala siyang toleransya sa pagpapabaya sa bata. Pangalawa, iipunin natin ang lahat para sa piskalya. Ang ebidensya ng pandaraya, ebidensya ng droga, lahat ng yun. Pangatlo, idodokumento natin ang lahat ng sinasabi at ginagawa ni Clara. Mga medical na eksaminasyon, psikolohikal na ebalwasyon, lahat. Bubuo tayo ng kasong hindi matitibag. Paano ang koneksyon ni Warren sa loan shark? Pwede ba nating gamitin yun? Ngumiti ng madilim si Mario. Na yun ay nag-iisip ka na parang manlalaro ng chess. Kung desperado na si Warren,
Baka gumawa siya ng mga pagkakamali. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga tangang bagay. Inaasahan ko yan. Gumugol sila ng 3 oras sa paghahanda ng mga dokumento. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, naglakad si Danilo sa korte ng pamilya kasama si Mario sa kanyang tabi. Armado ng paternity test, mga larawan ng apartment, salaysay ni punong guro Havelosa at mga medical na record na nagpapakita ng malnutrisyon at mga pinsala ni Clara. Si Hukom Hernando, isang istriktong babae na nasa edad 60, ay nakinig sa kanilang petisyon ng may tumataas na pandidiri. Nang pumasok si Rina ng padabog, huli ng 15 minuto at halatang may hangover, ang ekspresyon ng hukom ay tila nagyeyelong apoy. Binibining Santos, iniwan mo ang iyong 6 na taong gulang na anak sa paaralan ng 3 oras. Ako, nawalan ako ng oras, Your Honor. Hindi na ito mauulit. Tama ka, hindi na. Sinuri ni Hukom Hernando ang mga dokumento. Ginoong Esposito, sinasabi mong wala kang kaalaman sa pagkakaroon ng batang ito? Wala po, Your Honor. Nag-date kami ni Binibining Santos 17 taon na ang nakalilipas. Nawala siya nang walang paliwanag. Nalaman kong tungkol kay Clara kahapon nang tumawag sa akin ng paaralan. At agad kang humingi ng kumpirmasyon ng pagiging ama at humihiling ng kustodya. Opo, Your Honor. Meron akong matatag na tahanan, matatag na kita bilang arkitekto, walang kriminal na record. Gusto kong ibigay kay Clara ang ligtas na kapaligiran na nararapat sa kanya. Bumaling si Hukom Hernando kay Rina. Binibining Santos, nasaan si Ginoong Cortez? Nakatira siya kasama ninyo at ang bata, tama? Siya, may trabaho siya, Your Honor. May warrant siya. Malamig na pagtatama ng hukom dahil sa hindi pagsipot sa korte sa kaso ng pagmamaneho ng lasing. Clerk, pakitala po. Binibining Santos, ipinagkakaloob ko kay Ginoong Esposito ang pansamantalang kustodya na may bisa kaagad. Magkakaroon ka ng supervised visitation habang hinihintay ang buong pagdinig sa kustodya sa loob ng 30 araw. Samantala, magsasagawa ang DSWD ng buong investigasyon sa inyong tahanan. Nalukot ang mukha ni Rina. Hindi niyo pwedeng kunin ang baby ko. Kaya ko at ginawa ko na. Makakatanggap ka ng abiso ng mga karagdagang pagdinig tungkol sa hinalang pandaraya sa gobyerno at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Tapos na ang sesyon ng korteng ito. Naramdaman ni Danilo na nabawasan ng bigat sa kanyang mga balikat. Ligtas si Clara, legal na sa kanya. Ngunit paglabas niya ng courthouse, nakita niya si Rina sa telepono na nagsasalita ng madalian. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit ang ekspresyon nito ay puno ng takot. Binabalaan nito si Warren. Mabuti, hayaan silang magpanik. Hayaan silang gumawa ng mga pagkakamali. Dahil ang plano ni Danilo ay nagsisimula pa lang. At sa oras na matapos siya, hindi lang mawawala kina Rina at Warren si Clara. Mawawala sa kanila ang lahat. Kabanata 4. Ang Detective. Ginugol ni Danilo ang sumunod na linggo sa pagbabago ng kanyang buhay. Binata tungo sa isang buhay na tumatanggap sa isang na-trauma na 6 na taong gulang. Tinulungan siya ni Luisa na gawing santuaryo na may temang prinsesa ang kanyang guest room, kumpleto sa isang totoong kama. Ang reaksyon ni Clara sa kanyang unang gabi dito ay nagdulot ng luha sa kanilang pareho. In-enroll niya ito sa therapy kay Dr. Farah Havelosa. Walang kaugnayan sa punong guro. Bumili ng mga damit na kasya at natutunan ang kakaibang sining ng pagtitirintas ng buhok sa pamamagitan ng mga tutorial sa YouTube. Ngunit habang bumubuo siya ng buhay para kay Clara sa araw, ang kanyang gabi ay pag-aari ng paghihigante. Si Cario Francisco,
Ang pribadong imbestigador na inupahan niya ay sulit sa bawat sentimo ng kanyang mahal na serbisyo. Ang lalaki ay nasa edad 40, dating sundalo, na may network ng mga kontak na sumasaklaw sa underground ng lungsod. Nakaupo siya ngayon sa sala ni Danilo, naglalatag ng mga litrato sa coffee table. Mas malalim ang kinasasangkutan ni Warren kaysa sa inaakala natin, panimula ni Carrio. Ang 750,000 kay Selwyn Palma, dulo lang yan. May utang din siya kay Gilbert Salvador ng isa pang 500,000. Si Salvador ay nagpapatakbo ng underground poker game sa isang bodega sa Industrial District. Sinusubukan ni Warren na manalo para makabayad ng utang. Hindi ito gumagana. Pinag-aralan ni Danilo ang mga surveillance photo. Si Warren na pumapasok sa mga kahina-hinalang gusali, nakikipagkita sa mga mukhang maton na karakter, laging lumilingon sa kanyang balikat. Gaano katagal bago mawalan ng pasensya ang mga taong ito? Nawawalan na si Palma. Sabi ng source ko, nakaligtaan ni Warren ang 2 pagbabayad. Pinapunta na ni Palma si Rodrigo Lucero para maghatid ng mensahe. Tinapik ni Carrio ang larawan ng isang lalaking puno ng tattoo na mukhang kumakain ng pako sa agahan. Si Lucero ang taga-disiplina ni Palma. Takot na takot si Warren sa kanya. Mabuti. Umusad pa harap si Danilo. Paano ang operasyon ng tableta ni Rina? Nagiging matapang siya o desperada? 3 magkakaibang opisina ng doktor ang tinira niya nung nakaraang linggo. Nagnakaw ng mga pad sa lahat ng yun. Gumagawa siya ng mga reseta para tubusin ni Warren sa iba't ibang botika sa buong bayan. Nagbebenta sila sa mga manlalaro ng poker ni Salvador at mga kontak ni Palma. Maliit na operasyon, pero tuloy-tuloy. Naglabas si Carrio ng isa pang folder. Dito nagiging interesante. Ang board ng parmasya ng estado ay nag-iimbestiga na sa mga hindi pangkaraniwang pattern sa mga lokasyong iyon. Hindi lang nila alam kung sino ang nasa likod nito. Pwede ba natin silang tulungan na malaman? Nagumiti si Carrio. Isang hindi nagpapakilalang tip sa tamang imbestigador. I-consider mong tapos na. Pero Danilo, kapag nagsimula ng umandar ang tren na ito, hindi na ito titigil. Sigurado ka bang gusto mong umabot sa ganito? Naisip ni Danilo ang bangungot ni Clara kagabi. Kung paano siya nagising na umiiyak, kumbinsidong nawala siya tulad ng laging sinasabi ng ina nito. Naisip ang mga pasa, ang gutom, ang aparador na tinulugan nito. Sigurado ako, ipagpatuloy mo ang paghuhukay. Gusto ko ang lahat. Mga record sa bangko, bentahan ng droga, kung sino ang binibentahan nila. Lahat. Paano ang kustodya? Ang pagdinig ay sa loob ng 3 linggo. Kumpiyansa si Mario. Dinodokumento ng therapist ni Clara ang kanyang pag-unlad, ang trauma na naranasan niya. Nakita ng DSWD na ang apartment ay lumabag sa 4 na health code. Sa pagitan niyan at ng mga kasong pandaraya, hindi na mababawi ni Rina si Clara. Tumigas ang ekspresyon ni Danilo. Pero hindi yun sapat. Gusto ko silang wasakin. Pinansyal, legal, sosyal. Gusto ko si Warren sa kulungan. Gusto ko si Rina sa kulungan. At gusto kong harapin ng lahat ng tumulong sa kanila ang mga kahihinatnan. Naglalaro ka ng matigas na laban. Naglaro sila ng matigas na laban sa isang 6 na taong gulang. Ibinabalik ko lang ang pabor. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Danilo ng tawag mula kay Detective Berto Belen mula sa dibisyon ng Pandaraya. Ginoong Esposito, kailangan nating pag-usapan ang mga claims sa benepisyo ni Binibini. Santos, nakalista ka bilang ama sa maraming aplikasyon, ngunit inangkin niyang wala kang ibinibigay na suporta. Yan ay Pandaraya, pagtatapos ni Danilo.
Detective, wala akong kaalaman sa aking anak hanggang noong nakaraang 8 araw. Itinago ni Binibining Santos ang kanyang pagbubuntis at ginamit ang aking pagkakakilanlan ng walang pahintulot. Mayroon akong dokumentasyon ng lahat. Nagkita sila ng hapong yon. Si Detective Belen ay bata pa, siguro 30, na may masiglang enerhiya ng isang taong kakatapos lang ma-promote. Inilatag ni Danilo ang kanyang ebidensya ng maayos, ang paternity test, ang timeline ng pagkawala ni Rina, ang mga aplikasyon sa tulong pinansyal na isinampa sa pangalan niya. Malaki ito, pagamin ni Belen. Siguradong mapupursige natin ang mga kaso. Pero Ginoong Esposito, kailangan kong itanong, bakit ngayon? Bakit hindi hayaan ng DSWD na humawak nito? Dahil ang DSWD ay mag-iimbestiga at malamang na isasara ang kaso na may babala. Gusto ko ng kahihinatnan, tunay na kahihinatnan. Sinalubong ni Danilo ang mga mata ng detektive. Nagnakaw siya ng 6 na taon mula sa anak ko. 6 na taon na sana ay nagkaroon si Clara ng matatag na tahanan, seguridad sa pagkain, kaligtasan. Sa halip, nakuha niya ang pagpapabaya at pang-aabuso para mapakain ng kanyang ina ang bisyo sa droga. Gusto ko ng hustisya. Dahan-dahang tumanggo si Belen. Sisimulan ko ang mga papeles. Paunang babala, ang mga kasong ganito ay maaring tumagal ng ilang buwan. Kaya akong maghintay. Pasensyoso ako. Ngumiti ng manipis si Danilo. Pero si Warren Cortez ay hindi. At yun ang magiging pagbagsak niya. Kabanata 5, ang patibong. 2 linggo matapos makuha ang kustodya, inimbitahan ni Danilo ang kanyang kapatid para sa tinatawag niyang strategic session. Tulog na si Clara sa itaas. Sa wakas ay bumibigat ang timbang. Dahan-dahang natututong mantiwala na laging may pagkain, na ang oras ng pagtulog ay hindi mapag-uusapan, na ang mga matatanda ay maaasahan. May binabalak ka, sabi ni Luisa. Tinatanggap ang isang baso ng alak. Alam ko ang tingin yan. May nakitang kawili-wili si Karyo, pag-amin ni Danilo. Nagtatanong-tanong si Warren tungkol sa pagbebenta ng impormasyon, partikular na tungkol sa operasyon ng poker ni Salvador. Desperado na siya, kaya iniisip niyang maging impormante. Mukhang matalino yon, sa totoo lang. Ipagpalit ang impormasyon para sa pagpapatawad ng utang. Magiging matalino sana, maliban sa may mga tao si Salvador kahit saan. Sa sandaling subukan ito ni Warren, patay na siya o mas malala, bubugbugin ng malubha bilang babala. Ipinakita ni Danilo ang mga text sa kanyang telepono. Kaya nag-aalok ako kay Warren ng ibang opsyon. Binasa ni Luisa ang mga mensahe, nanlaki ang mga mata. Gumawa ka ng pekeng pagkakakilanlan. Si Karyo ang gumawa. Kilalanin mo si Craig Daniel, isang negosyanteng may koneksyon sa sugal na naghahanap na makapasok sa network ni Salvador. Kachat ko si Warren gamit ang encrypted apps, bumubuo ng tiwala. Ngayong gabi, inaalok ko siya ng 1,000,000 piso para sa isang pagpapakilala kay Salvador. Danilo, kabaliwan yan. Mga delikadong tao yan. Kaya nga nandoon si Karyo na may mikropono at baril, kasama si Detective Belen at 2 undercover na pulis. Iniisip ni Warren na nagsiset-up siya ng isang uto-utong negosyante. Ang totoo, naglalakad siya sa isang sting operation. At kung magkamali? Ang ekspresyon ni Danilo ay malamig. E di matututo si Warren sa mahirap na paraan na huwag magbanta sa mga taong may rekurso. Ang papupulong ay itinakda ng hating gabi sa isang inabandonang bodega. Angkop na pang pelikula, naisip ni Danilo na may madilim na katatawanan. Nakasuot siya ng mikropono sa ilalim ng mamahaling suit, gumaganap bilang isang sugarol na anak mayaman na naghahanap ng kasiyahan.
Dumating si Warren na huli ng 15 minuto, magalaw at agresibo. Dala mong pera? Ipinakita sa kanya ni Danilo ang isang briefcase na puno ng pera. Pain na ibinigay ng departamento ng pulisya. 1,000,000 gaya ng ipinangako. Ipakilala mo ako kay Salvador. Pasok ako sa laro niya. Makukuha mo ang pera mo. Simple. At kalimutan mo kung saan mo narinig ang tungkol sa laro. Siyempre, negosyante ako pare. Naiintindihan ko ang diskresyon. Hinablot ni Warren ang briefcase at nahuli ni Danilo ang senyas ni Cario mula sa nakatagong posisyon nito. Hindi pa. Kailangan nilang gawin muna ni Warren ang pagpapakilala. Kailangan ng ebidensya ng iligal na operasyon ng sugal. Nasa loob si Salvador, sabi ni Warren. Itinuturo ang ulo patungo sa bodega. Pero babala, hindi siya pasensyoso sa mga taong nag-aaksaya ng oras niya. Naglakad sila papasok sa bodega kung saan may nagaganap ng laro ng poker. 6 na lalaki sa paligid ng mesa. Ang pera ay nakatambak ng mataas. Mga bote ng mamahaling alak ang nakakalat. Si Gilbert Salvador ay nakaupo sa kabisera. Isang lalaki na nasa edad 50 na may mga patay na mata at aura ng kaswal na karahasan. Salvador, ito si Craig Daniel, anunsyo ni Warren. Ang negosyanteng sinabi ko sa iyo, gusto niyang pumasok. Pinag-aralan ni Salvador si Danilo gamit ang pagsusuri ng isang mandaragit na tinatantiya ang biktima. Sabi ni Warren, may pera ka at walang utak. Totoo ba? May pera ako. Maayos na pagsang-ayon ni Danilo. Kung may utak ako, ikaw na ang bahalang tumukoy. Naghahanap ako ng laro na may totoong taya. Naboring ako sa mga legal na kasino. Ang buy-in ay 50,000. Hindi ngayong gabi. Ngayong gabi, manonood lang ako. Pakikiramdaman ang operasyon. Kung magustuhan ko ang nakikita ko, magdadala ako ng totoong pera sa susunod. Tumawa si Salvador. Matapang. Sige Warren, pwede siyang manatili. Pero ikaw, may utang ka sa akin na 500,000 sa Biyernes o bibisitahin ka ulit ni Lucero. At sa pagkakataong ito, may dala na siyang bolt cutters. Namutla ang mukha ni Warren. Magkakaroon ako. Kailangan ko lang ng Biyernes. Doon nagbigay ng senyas si Danilo. Ang mga pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Pulis! Walang gagalaw! Sumabog ang kaguluhan. Akmang bubunot ng baril si Salvador, ngunit mas mabilis si Detective Belen. Nagkalat ang mga baraha at pera habang sinusubukan ng mga lalaki na tumakas, tumatakbo diretso sa mga pulis na nakapwesto sa bawat labasan. Si Warren ay nakatayo na naninigas. Ang pagkaunawa ay dahan-dahang sumisibol sa kanyang muka. Ikaw, sinetap mo ako. Bulong niya, nakatitig kay Danilo. Naniniwala ako ang tamang parirala ay pinaikot kita sa palad ko. Hinubad ni Danilo ang mikropono. Anong pakiramdam? Warren, matraidor ng isang tao na akala mo ay magagamit mo. Anak ng... Lumitaw si Cario. Pinigilan si Warren bago pa ito makatapos. Ingat, ang pananakit sa isang saksi ay magbibigay sa iyo ng dagdag na taon. Nang maproseso ang mga pag-aresto, nakuha nila si Salvador para sa pagpapatakbo ng iligal na sugal, pag-iingat ng mga iligal na baril at money laundering. Ang kanyang mga kasama ay nahaharap sa parehong mga kaso. Si Warren ay inaresto para sa drug trafficking, mga kaso ng pananakit mula sa mga dating record na sinaliksik nila at pagsasabuatan. Ngunit hindi pa tapos si Danilo. Kabanata 6. Ang reseta. Habang nakaupo si Warren sa kulungan, hindi makapagpiyansa, tinitiyak ng kanyang mga utang na walang tutulong sa kanya, si Rina naman ang naging sunod na target ni Danilo. Ngunit hindi na niya kailangan gumawa ng marami. Ang investigasyon ng Pharmaceutical Board na itinip ni Cario ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan.
si Dr. Sylvia Palma, walang kaugnayan sa loan shark, ay personal na tumawag kay Danilo. Ginoong Esposito, ako po ay kasama sa board ng parmasya ng Estado. Iniimbestigahan namin ang pandaraya sa reseta at ang pangalan ng ina ng iyong anak ay paulit-ulit na lumalabas. Nauunawaan namin na nasa iyo ang kustodya. Opo, ano ang kailangan nyo? Anumang dokumentasyon ng kanyang paggamit ng droga, ang kanyang trabaho sa San Jose Clinic, anumang maaring sumuporta sa aming investigasyon? Ibinigay ni Danilo ang lahat. Ang mga pahayag ni Clara tungkol sa mga tableta sa bahay, mga larawan ng apartment na may nakikitang mga gamot, mga timestamp ng schedule ng trabaho ni Rina na ikinumpara sa mga kahina-hinalang reseta. Mabilis na kumilos ang board. 3 araw ang lumipas, inaresto si Rina sa klinika. Ang raid ay nakatagpo ng mga ninakaw na pad ng reseta sa kanyang locker, mga hindi rehistradong gamot, at ebidensya na pinepeke niya ang pirma ng mga doktor sa loob ng ilang buwan. Ang administrador ng klinika, nangingilabot sa pananagutan, ay agad siyang sinisante at nakipagtulungan ng buo sa mga investigador. Pinanood ni Danilo ang balita mula sa kanyang sala. Naglalaro si Clara ng blocks sa malapit. Minsan na itong nagtanong tungkol sa ina nito. Kailan babalik si Mommy? At maingat na sumagot si Danilo. Ang mommy mo ay gumawa ng ilang hindi magagandang desisyon. Mawawala siya ng sandali para humingi ng tulong. Pero ligtas ka dito kasama ko. Pinag-isipan ito ni Clara. Pagkatapos ay nagtanong kung pwede silang mag-spaghetti sa hapunan. Ang mga bata ay matatag sa mga paraang dumudurog at nagbibigay inspirasyon sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Mario, ang pagdinig sa kustodya ay bukas, sabi ng kanyang abogado. Pero dahil sa mga kamakailang kaganapan, hindi ko inaasahan na sisipot pa si Rina. Ang kanyang pampublikong tagapagtanggol ay nagpapayo sa kanya na mag-focus sa mga kasong kriminal. Tinitingnan niya ang 10 taon na minimum sa pagitan ng pandaraya, pagnanakaw, at mga kaso sa droga. Mabuti. Danilo, kailangan kong itanong. Ikaw ba ang nag-orkestra ng lahat ng ito? Ang sting sa sugal, ang investigasyon sa parmasya, lahat ng yun? Tahimik sandali si Danilo. Nagbigay ako ng impormasyon sa mga tamang autoridad. Kung ano ang ginawa nila doon ay desisyon nila. Gusto ko lang naligtas ang anak ko at ang mga taong nanakit sa kanya ay humarap sa kahihinatnan. Hindi yan sagot. Yan lang ang makukuha mo. Tumawa si Mario. Sige na nga, magkita tayo sa korte bukas. Dalhin mo si Clara. Gusto ng hukom na makita kung paano siya nag-adjust. Ang pagdinig sa kustodya ay hindi naging kapanapanabik. Hindi sumipot si Rina. Sinuri ng hukom ang mga ulat sa therapy ni Clara, ang kanyang mga medical na pagbuti, ang katatagan ng pananalapi ni Danilo, at ang magandang ebalwasyon ng DSWD sa kanyang tahanan. Ang emergency custody ay naging permanente. Ipinagkaloob kay Danilo ang buong legal at pisikal na kustodya, habang ang mga karapatan ni Rina bilang magulang ay suspindido habang hinihintay ang kanyang mga kriminal na paglilitis. Paglabas nila ng courthouse, mahigpit na hinawakan ni Clara ang kamay ni Danilo. Ibig sabihin ba nito dito na ako sa'yo forever? Lumuhod si Danilo sa antas niya. Ang batang ito na pumasok sa buhay niya na parang bagyo at binago ang lahat magpakailanman. Anak kita, ligtas ka at wala nang mananakit sa'yo o makakalimot sa'yo ulit. Niyakap siya nito ng mahigpit na yakap ng isang taong nawalan ng sobra at sa wakas ay nakahanap ng tahanan. Ngunit sa likod ng isip ni Danilo, pinaplano na niya ang huling yugto. Dahil hindi lang sina Warren at Rina ang nagpabaya kay Clara, may iba pa. Ang mga social worker na nakaligtaan ng mga sinyales. Ang mga kapitbahay na nakarinig, ngunit hindi nagulat.
ang sistema na hinayaang mahulog ang isang bata sa mga bitak. Hindi niya sila kayang parusahan lahat, ngunit masisiguro niyang hindi na ito maulit. Kabanata 7. Pagbubunyag. Sa pagkakasiguro ng kustodya at pagsasampa ng mga kasong kriminal, ibinaling ni Danilo ang kanyang atensyon sa mas malawak na larawan. Sina Warren at Rina ay gugugol ng maraming taon sa kulungan. Tinanggap ni Warren ang plea deal para sa walang taon matapos maging napakabigat ng ebidensya ng kanyang drug trafficking. Si Rina, na tumatangging aminin ang pagkakamali, ay nilitis at nahatulan ng 12 taon. Ang hustisya, sa kung ano man ito, ay naisa katuparan na. Ngunit gusto ni Danilo ng higit pa sa hustisya. Gusto niya ng pagbabago. Nagsimula siya sa opisina ng kapakanan ng lipunan. Gamit ang kanyang dokumentasyon ng pandaraya, nagsampa siya ng kasong sibil laban sa ahensya ng gobyerno dahil sa kapabayaan sa hindi pag-verify ng mga claim ni Rina. Ang demanda ay nag-allege ng mga sistematikong kabiguan na nagpahintulot sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pagpapabaya sa bata. Dinampot ng lokal na media ang kwento. Solong ama, natuklasan ng anak matapos ang 6 na taong pandaraya sa gobyerno, ang headline. Nagbigay si Danilo ng maingat na kontroladong mga panayam na nagpapakita ng pag-unlad ni Clara. Nagpapaliwanag sa mga kabiguan ng sistema nang hindi sinasamantala ang trauma ng kanyang anak. Siya ay mahusay magsalita, nakakaawa, at walang tigil. Ang komisyoner ng kapakanan, si Eduardo Macalintal, ay personal na tumawag sa kanya. Ginoong Esposito, ang demandang ito ay gagastos sa gobyerno ng milyon-milyon. Mabuti. Siguro ay mag-uudyok yan ng mga reforma. Ilan pang Rina Santos ang nasa labas, komisyoner? Ilang bata ang nagdurusa habang ang mga mapanlinlang na claim ay hindi na be-verify? Pinoproseso namin ang libu-libong claim buwan-buwan. Hindi namin ma-verify ang bawat. Kung gayon ay kumuha ng mas maraming tao. Lumikha ng mas mahusay na sistema. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Ang boses ni Danilo ay bakal. Dahil kung hindi, gagawin kong full-time job ang demandang ito. At mayroon akong mahuhusay na abogado. Nakipag-ayos ang gobyerno pagkalipas ng 6 na buwan. 20 milyong piso. Agad na itinatag ni Danilo ang Clara Esposito Foundation na nakatuon sa pagsuporta sa mga batang nasa sitwasyon ng pagpapabaya at pagrereporma sa mga proseso ng beripikasyon ng benepisyo. Ang publisidad ay nagpuwersa ng mga sistematikong pagsusuri sa maraming ahensya, ngunit ang kanyang pinakamakabuluhang paghihiganti ay nagmula sa isang hindi inaasahang lugar. Kabanata 8. Interes ng nagpapautang. Si Selwyn Palma, ang loan shark na inutangan ni Warren, ay isang practical na tao. Nang maaresto ang kanyang may utang at ang kanyang pera ay nawala sa mga legal na bayarin, isinulat ito ni Palma bilang kawalan. Ngunit nabasa niya ang mga balita tungkol kay Danilo Esposito, ang arkitekto na nag-orkestra ng pagbagsak ng maraming operasyong kriminal na pinaikot si Warren na parang biolin. Rumespeto si Palma sa kakayahan. Nagpakita siya sa opisina ni Danilo isang Martes ng umaga. Naglalakad lampas sa receptionist na may kumpiyansa ng isang taong alam na hindi siya pipigilan nito. Tumingala si Danilo mula sa kanyang mga plano para makita ang isang maayos manamit na lalaki na nasa edad 50 na umuupo sa silyang katapat ng kanyang mesa. Ginoong Esposito, ako si Selwyn Palma. Ang kamay ni Danilo ay gumalaw, patungo sa drawer ng kanyang mesa kung saan itinatago niya ngayon ang pepper spray. Isang regalo mula kay Carlo pagkatapos ng insidente sa bodega. Alam ko kung sino ka. Anong gusto mo? Pasalamatan ka? Ang ngiti ni Palma ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Warren Cortez ay may utang sa akin na 700 at 50,000 piso. Tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ko na ito makikita. Pero ikaw,
Winasak mo siya ng napakatindi na ang kanyang abogado ay nakipag-ugnayan sa akin tungkol sa pagsamsam ng mga ari-arian. Nabawi ko ang 600,000 mula sa pagbebenta ng mga pag-aari na naipunin na siya at binibini. Santos. Hindi masama. Hindi ko ginawa yan para sa'yo. Alam kong ginawa mo yon para sa anak mo. Kaya nire-respeto ko ito. Umusad paharap si Palma. Ang mga taong tulad mo at ako, Ginoong Esposito, naiintindihan natin ang leverage. Naiintindihan natin na ang mundo ay malupit at minsan kailangan mong maging mas malupit para protektahan ang sayo. Inakala ni Warren na kaya niyang maglaro sa mga delikadong tao. Ipinakita mo sa kanya kung ano ang itsura ng totoong panganib. Kung ito ay alok para magtrabaho, hindi. Wala akong interes sa mga arkitekto. Tumayo si Palma. Naparito ako para sabihin sa'yo na ang utang mo sa akin, ang hypothetical na utang na maaaring umiral kung nag-cruise ang ating mga operasyon, ay burado na. Pinigilan mo si Warren na magsalita sa pulis tungkol sa negosyo ko. Ang pag-aresto sa kanya sa kaso ng droga ay nagpatahimik sa kanya ng epektibo. Dahil doon, mayroon kang pasasalamat ko. Hindi ko gusto ang pasasalamat mo. Kung gayon, tanggapin mo ang respeto ko. Papunta na si Palma sa pinto pagkatapos ay huminto. Isa pa. Si Warren ay nahihirapan sa loob ng kulungan. Ang mga kasama ni Salvador ay nasa loob. Hindi sila natutuwa na ang kanyang pakikipagtulungan ay humantong sa mas mahabang sentensya. Tinataya ko na mayroon na lang si Warren na 6 na buwan bago may mangyaring hindi maganda. Dapat sana ay nakonsensya si Danilo. Dapat sana ay may naramdaman siya maliban sa malamig na kasiyahan. Hindi ko na problema yon. Hindi nga. Tumango si Palma ng isang beses at umalis. Naupo si Danilo sa katahimikan pagkatapos. Nag-iisip tungkol sa moralidad at hustisya at paghihiganti. Tumawid siya sa mga linyang hindi niya naisip na tatawirin. Namanipula niya ang mga tao. Nag-orkestra ng mga pag-aresto. Ginamit ang sistema bilang sandata. At gagawin niya itong muli ng walang pag-aalinlangan. Dahil si Clara ay umuunlad. Tumaba na ito ng 5 kilo. Tumatawa na ito ngayon, isang tunog na nagpapaliwanag sa mundo niya. Tinatawag na siya nitong Daddy ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bangungot nito ay nababawasan. Ligtas siya. Iyon lang ang mahalaga. Kabanata Siyam. Ang hinaharap. 2 taon matapos ang tawag na iyon mula sa mababang paaralan ng San Jose, nakatayo si Danilo sa likod bahay ng kanyang bagong bahay. Mas malaki na may swing set at treehouse na siya mismo ang gumawa. Ang party para sa 8 kaarawan ni Clara ay nasa kasagsagan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. Si Luisa ang namamahala sa kaguluhan gamit ang kasanayan ng isang batikang tita. Lumapit si Mario na may hawak na beer. Narinig ko mula sa abogado mo kahapon. Ang parole hearing ni Rina ay nalalapit na. Hindi niyo yun makukuha. Pinanood ni Danilo si Clara na hinahabol ang kanyang mga kaibigan, malusog at masaya, at lahat ng dapat maging isang bata. 8 taon minimum sa kasong pandaraya at wala siyang ipinakitang pagsisisi. Hindi susugal ang board. At kung sakaling ibigay nila? Di lalabanan ko. Pero wala na siyang karapatan kay Clara. Ang mga karapatan ng magulang ay tinapos ng tuluyan noong nakaraang taon. Si Clara ay legal at permanenteng akin. Nagtatanong pa rin ba siya tungkol sa ina niya? Minsan, madalang na ngayon. Uminom si Danilo. Sabi ng therapist niya, natural lang yun. Si Rina ang kanyang bilohikal na ina, anuman ang mangyari. Pero alam ni Clara na ligtas siya dito.
Yun ang mahalaga. Nagdala si Luisa ng isang piraso ng cake, umuupo sa tabi nila. Kahanga-hanga siya, Danilo. Napakahusay ng ginawa mo. Napakahusay ng ginawa natin. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. So, anong sulod? Isa pang krusada para sa hustisya? Nguumiti si Danilo. Sa totoo lang, iniisip kong tumakbo para sa konseho ng lungsod. Maraming bata ang tulad ni Clara sa labas. Maraming sistematikong kabiguan. Kung meron akong plataporma, siguro maayos ko ang higit pa sa iisang kaso. Politika, ungol ni Mario. Danilo, kamumuhian mo yan. Malamang, pero magaling ako dyan. Pagmamanipula ng mga sistema, paggamit ng pressure, pagpuwersa ng pagbabago. Mabuti pang gamitin ang mga kasanayang iyon ng legal. Pinanood niya si Clara na hinihipan ng mga kandila habang napapaligiran ng mga kaibigan. Nararapat sa kanya ang isang mundo kung saan ang nangyari sa kanya ay hindi mangyayari sa ibang bata. Kung makakatulong akong itayo yon, gagawin ko. Nang gabing iyon, matapos ang party at tulog na si Clara sa itaas, tumayo si Danilo sa pintuan nito. Pinapanood itong huminga. Mahigpit nitong hawak ang kanyang lumang stuffed kuneho. Sinubukan niyang palitan ito ng mas bagong mga laruan. Ngunit tumanggi ito. Ang kuneho ay kasama nito sa lahat ng pinagdaanan. Nanatili ito. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula kay Carlo. Si Warren ay sinaksak sa kulungan kahapon. Nakaligtas pero halos hindi na. Naisip kong gusto mong malaman. Nakatitig si Danilo sa mensahe. Naghihintay ng konsensya na hindi dumating. Si Warren ay gumawa ng kanyang mga desisyon. Nanakit siya ng bata. Nagbigay daan sa pang-aabuso. Nagbanta sa pamilya ni Danilo. Anuman ang mangyari sa kanya ngayon ay kahihinatnan, hindi trahedya. Binura niya ang mensahe at bumalik sa panunood kay Clara na matulog. 2 taon na ang nakalilipas. Isang tawag sa telepono ang dumurog sa kanyang simpleng buhay. Natuklasan niyang isa siyang ama na may nagnakaw ng mga taon mula sa kanya. Na isang bata ang nagdusa dahil sa kasinungalingan at pagpapabaya. Pwede sana siyang tumalikod, kunin ang kustodya ng tahimik, hayaan ang sistema na hawakan ng iba at magpatuloy. Ngunit si Danilo Esposito ay hindi isang tao na tumatalikod. Siya ay isang tao na lumulutas ng problema, na bumabaklas ng mga hadlang, na pinoprotektahan ng kanya ng may walang awa na kahusayan. Winasak niya ang mga taong nanakit sa kanyang anak. Binuo niyang muli ang buhay nito. Binago niya ang mga sistema. At gagawin niya itong muli ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang batang yun na payapang natutulog sa itaas ay sulit sa bawat manipulasyon, bawat plano. Bawat linyang tinawid niya. Siya ay anak niya. Ang kanyang may matang kulay bagyo, matatag, magandang anak. At wala nang mananakit sa kanya kailanman.